Tara, samahan niyo kaming balikan ang mga kaganapan nitong nakaraang linggo. Baka pwedeng kayo na ho ang pumukpok sa kanila at kung maaari, marinig din natin ang kanilang mga plano para po dito sa industriya ng pag-aasin, Kong? Yes, okay po, Jen, gawin po natin yan. Actually, ang ano po natin dito, hindi po nagtatapos sa pagsasabatas, no? Gaya ng sabi mo, hindi po nagtatapos yan dyan, no, sa Opo. pagiging batas. Ang importante talaga nito, mabantayan natin yung implementasyon nito, no? Yung Oo. execution, implementation, yun yung napakahalaga. No? Nandito ako ngayon dahil isa sa tinututukan ko talaga dahil pag ako umiikot, ang isang talagang lagi kong naririnig at isang problema ng mga kababayan natin ay yung takot at pangamba, no? Na pag nagkasakit, wala silang perang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, baon sa utang, mababaon sa utang, maubos yung ipon, apektado yung kita. Kaya nandito ako dahil gusto ko malaman kung ano yung maitutulong ko, no? Para mapaunlad natin yung ating pong public health services, no? Dahil ito po yung isa sa talaga natin gustong tutukan, yung mawala, no? O mabawasan man lang yung pangamba at takot ng ating mga kababayan pagdating sa pagkakasakit, no? Kaya nga po tinutukan natin yung pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth, no? Kaya natutuwa ko, ito po ay naging effective na noong February 14, 30% across the board increase. Bukod dyan, hindi tayo tumitigil dahil gusto natin istaas pa lalo. Katulad po sa cancer, no? Yung breast cancer from 100,000, 1.4 million na yung coverage niya, no? Iniikayat umano ng mambabatas ang Department of Agriculture na mag-invest pa sa climate resilient crop varieties para masigurong dire-diretso ang ani ng ating mga magsasaka kahit umano ng baha, bagyo o El Nino. Masisiguro pa umano na merong kita ang ating mga magsasaka. Ayon pa sa mambabatas, kailangan ng long-term na solusyon para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Kanya kailangan nagdag na suporta ang ating mga local food producers. Dapat umano on time dumarating ang ayuda, bigyan ng akses sa murang farm inputs ang ating mga magsasaka at dagdagan ng karagdagang post-harvest facilities. Bilhin ng gobyerno ang palay sa mas mataas na presyo at sugpuin ang talamak na agricultural smuggling.